Ang lapit lang pala ng Don Quixote dun sa mismo exit 3, oh. Ito naman yung Gucci, oh. Tignan nyo. Actually, mas mura talaga dito. Isang kamay ko lang yan. Ayan, ang daming ramen. Ito yung pinipilan. Siguro masarap to. Grabe, pumapasok yung lamig sa labas dito. Oh, maganda. Ito dito nung mismo mga nag-a-announce ng flight. Hello guys! I'm back again with another video at guys, ngayon ang ating last full day dito sa Sapporo, Japan and sa entire Japan dahil tomorrow ang ating flight going back to Narita and Narita going back to the Philippines. At ngayon po, ang gagawin natin ay last minute shopping and at the same time is pupuntahan natin ang famous Ramen Alley at ang isa sa mga highly recommended sa TikTok at ng friend ko na curry shop dito, na curry restaurant which is ang Hiring Hiri 2 o Hiri Hiri 2. Ngayon, let's go! Ang pupuntahan naman natin na shop, maliban dun sa mga kainan na restaurant, is yung Big Camera and Don Quixote and titingin tayo sa mga pharmacies or drugstore kasi dun mura, okay? Ngayon, samahan nyo ako dahil dun lang naman iikot tong vlog na to. Yan no, as you can see, sunny dito and alam nyo, hindi ko nakikita to sa social media. Kapag ka pala sunny, tignan nyo yung itsura ng ice, oh. Parang medyo messy siya tignan. Hindi ko sure kung parang medyo gray dyan kasi yung mga binabanggit ko sa mga previous video, parang gray yung mismong snow pagka dyan. Pero guys, brown na, brown. Hindi ko alam sa screen kung magmumukhang gray or brown. So, kumbaga, mabilis din palang, mabilis din palang matunaw yung ice, guys. So, yun. Yun lang ang aking realization. Kasi ngayon lang nag-sunny eh. Simula nung nung pumunta ako dito, laging snow ng snow. Ngayon lang medyo naging sunny. So, ang bilis malusaw. Tignan nyo. Noong mga nakakaraang video, di ba, punong-puno yan. Ngayon, ayun, ang lusaw na agad. So, after 15 minutes, naglalakad pa din ako. Kasi 1 kilometer yung layo from dun sa hotel nung mismong kakainin nating Hiring Hiri 2 na mga nire-recommend ng mga karamihan. Meron akong nakita sa Google Maps na parang bus station na sasakyan. Kaya lang, naghintay na ako ng matagal. Wala namang bus na humihinto. So, ngayon, lakarin na lang natin. Buti na lang malamig. Kung mainit, hindi ko lalakarin to. Ngayon lang ako nagawi sa side na to ng Sapporo. At least, cold pa din. Ayan, konti na lang ang ating lalakarin. Okay, so upon searching, nadaanan ko lang to. Pero kasi Hiri Hiri 2 yung nakalagay, oh. May Hiri Hiri 2 na nakalagay doon. So, ibig sabihin, dito yung matatagpuan. So, ayan siya. Let's go in. Masiguro to, no? Ngayon lang ako pumasok sa mga iskinitang ganito, eh. Parang sarap, oh. Parang sarap. Nasa baba ko siya ng Prince. Ang dami ding tao sa loob. Ngayon, dadaanan kayong arcade. Ayan. Huwag kayong mag-alala para hindi kayo maligaw is ilalagay ko naman yung Google Maps link sa ibaba. Hiri Hiri 2. Bakit may parang paapoy effect sa mga eye? Baka maanghang to, ha? Nado, itong side na. Walang tao. Oh, maganda. Okay. Mura sana dito, ha? Hindi ko kasi tinignan yung price, eh. See? Yeah. Grabe din ang heater dito, guys, sa restaurant na to. Parang ako nasa impyerno. Kainit. Ganun yung binibenta nila. Ito. Ayun o, mga curry. So, ang presyo niya 1.2, 1.3. Pinakamahal 1.680. Wala bang English menu? Wait, tatanong ako ng English menu. Ayan, may English menu sila. Ang pinakamahal, garlic shrimp vegetable curry. Ayoko yun. Sausage curry, chicken curry, pork curry, bacon curry? May bacon curry. Yan, so torn between bacon curry ako o sausage curry o chicken curry. Parang yung bacon nila makapal, no? Sige, bacon curry nga muna tayo. Tapos mamimili ka ng spicy level. Spicy, we recommend number 3. Pero ito lang ako, number 2 lang ako. Hindi kasi ako mahilig sa maanghang na maanghang. Okay, sige. Order na tayo. Yun lang ba? Wala bang parang french fries dito o burger? Order na tayo. Tinawag ko na si ate. 1 bacon curry? One bacon curry. Yeah, and spicy level number 2. Number 2. Yeah. And one iced tea. Iced tea. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ayan, tikman natin iced tea nila. Ay, oo nga, iced tea. I mean, malamig lang natin. May naman sugar. Coffee. Ayoko ng coffee. Nilalagyan ng coffee. Ay, ba't coffee? Gum syrup. Okay, tas fresh mini. Ano to? Tikman ko nga. Brand lang pala yung Mitsumo Coffee. Yan, tikman natin. Okay lang sa akin, matamis na matamis kaysa matamang. Ayan na, guys. Ito yung itsura niya. Mukha nga masarap. At guys, yung bacon niya, hindi yung parang bacon na ini-imagine natin na manipis. Yung parang nabibili sa mga supermarket sa atin. Ang kapal. Teka, picture ko muna bago ko masira. Wait. So, hindi siya malapot. Kasi diba curry sa atin sa Pilipinas medyo malapot. Ito, malaplaw. Pero feeling ko mainit pa eh. Ay, oo nga. Masarap siya. Alam niyo yung curry niya? Kalasa ng curry ng mga natitikman ko dun sa hawker center sa Singapore.
Medyo baangang pa din yung number 2. At ang galing yun. Hindi sila chopstick dito. Talagang tinidor at kutsara agad ng dito. I mean, kutsara lang. Ganyan. Kapalo. Mamaya ako na nga lang kayo bibigyan ng feedback ko kasi may tugtog na naman eh. Guys, ang sarap ng broccoli nila. Ito, oh, tignan nyo parang medyo brown-brown, di ba? Pero ang sarap. The best. Ang sarap. Ay, thank you so much. Ayan, second rice na tayo. 100 yen yung second rice. Akala ko only. I mean, free refill. Doon kasi sa mga Yakinikulay, free refill doon, di ba? Wala tayo sa ganun ngayon. Bago ako umalis bukas, kakain na muna ako sa Yakinikulay. Kasi matagal na ulit bago makakain doon. Sa Japan lang naman meron nun. Sa Pilipinas meron, kaya lang di pa ako nakakatry. Yun ang ating itinerary. Mamayang gabi kasi ramen ako. Bukas Yakinikulay. So, tapos na tayo kumain at ngayon pumunta na tayo sa Yodobashi Camera Multimedia Sapporo. Actually, ano siya, parang sister company siya ng Big Camera. Kasi kahapon nagtanong ako doon. Kasi guys, bala ko bumili ng AirPods Max talaga. Tapos, may nakikita ko 84,800 na price. Tapos, color red siya. Usually kasi kapag yung mga price dito is color red, parang tax excluded na. So, parang minus na yun. Tapos, inisip ko, same price lang siya sa Pilipinas. Parang 32,000 halos. So, might as well sa Pilipinas na lang ako bumili. Pero, nung tinanong ko kay ate, is this tax free? Not yet daw. Not yet daw. So, ibig sabihin, minus pa niya. So, parang pumapatak-patak is 29,000 pesos ang AirPods Max dito. Then, doon sa mismong Big Camera, sold out. Tapos, tinignan niya ako ng stock sa Yodobashi, sa sister company nila. Meron! Eh, ang gusto kong color is space gray. So, let's go! Ito na tayo sa Yodobashi. Ayan, ito nga itsura. Parang ano nga siya talaga. Parang big camera lang talaga. So, kung napanood niyo yung market tour ko doon sa big camera, ganun lang din dito. Same lang siya. Ang hahanapin ko na talaga dito AirPods Max. Tanong na tayo kung saan yung AirPods Max. Excuse me, do you have this one? Second floor. Second floor. Where's the stairs? Okay, thank you. Ben, daming tinda dito. Ultimo yung mga tinda doon sa big camera. Meron din pala dito. Excuse me, do you have this one? Okay. They sold out na daw sila. Kahapon lang meron eh. So late. It's late ang punta natin. Nalungkot ako. Kasi walang available na AirPods Max. Pero nakabili nga pala ako ng nakabili nga pala ako ng Osmo Pocket 3. So, kasi this past few months naisip ko na magpasabay. Alam niyo yung pasabay, yung kapag kunyari, nasa ibang bansa ka, tapos may gusto magpasabay, edi bibilan mo. Tapos, dadagdagan mo na lang ng onte, pang baggage allowance mo, di ba? Para at least bayad kahit pa paano. So, yun, may ko dito. And papadala ko to. And actually, viewer pala siya. Ka-messagean ko siya ngayon. Gusto ko nakakahiya. Kausap ko pa siya. Sabi, hello sir! Kung ganyan, kikat off po tayo. Kasi nga, di ba, alis na ako. Babalik na ako sa Pilipinas. So, tara na. Iwan mo natin to sa hotel. Baka kasi mawala ako pa to. Malapit lang na may hotel dito. Then, saka tayo magpunta sa Donki. So, nailagay ko na yung mga binili ko doon sa Yodobashi and Big Camera doon sa hotel ko. Kasi ayoko may bitbit. Baka maiwala ako. And, ngayon, papunta na tayo sa Don Quijote, Susukino. Kasi may dalawang Don Quijote na talagang nasa city center area. Pero madami dito sa Hokkaido, And ngayon doon tayo pupunta. Kasi hindi ko pa napupunta yung Don Quijote, Susukino. Ang napunta ko pa lang yung Mega Don Quijote. Kaya ngayon, let's go. Tayo ng train station. So, nagmamadali tayo kasi syempre, last minute shopping nga ito, no? Ayan, so dito tayo sasakay from here sa Sapporo Subway Station sa platform number 1. Yun yung Namboku Line. So, ito tayo. Ayan tayo sa Sapporo. So, isang stop, then isang stop Susukino na. So, 2 stops. So, nakarating na tayo dito ngayon sa Susukino Station. So, according sa Google Maps, is dito tayo lalabas sa Exit 3. Yan, let's go. Yung Exit 3 pala, dito pala ilabas niya. Sa baba ng building na to. Yung ano, guys, sikat na sikat tong Nika building na to. Yung Nika sign na yan. Di ba sa Osaka, ang sikat doon is yung Glico sign na lalaki. Dito naman siya yung sikat sa Sapporo. If ever, Susukino Station, Exit 3, ito yung makikita nyo. Okay? Picture kayo dito. And from there is dito tayo dadaan. Papunta dun sa Don Quijote. Ayan na. Ang lapit lang pala ng Don Quijote dun sa mismo Exit 3, So, pasok tayo. Ito, entrance. Dalawa kasi yung branch ng Don Quijote. So, dito muna tayo sa isang branch. Ito na agad yung hinahanap ko. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga Prada dito. Uy, suto eh. Tapos Coach. Ano, Coach agad. Uy, ito guys, yung wallet ko. Yung wallet ko, ang presyo dito, 18,900 yen. Yun lang. Ayun pa. Anong brand to? Hindi ko alam yun. Ayun o, diesel bags. Bili kayo sa diesel na bag. Mga wallets. Ayan. Ito naman yung Gucci. Tignan nyo. Ang mamahal. Ayan. Kung gusto nyo, i-post nyo na lang. Ito, Fendi. Chloe. Ito, LV.
Puro pambabae. Ito, oh, tignan nyo. Pikachu siya. Pikachu na, ano brand? Pokemon eh. Magkano siya? Alang presyong nakalagay. Ah, ito nakalagay. Ito ba yun? Wala eh. Nakalagay lang dito 13,800 yun. Yung makikita dito. Kasi ang focus ko talaga na hanapin is yung ganun nga, designer items. Tinitignan ko kasi bawat isang Don Quixote, iba-iba yung ganyan. Kaya, kung matyaga kayo, makakahanap kayo ng gusto nyo. We're here sa another Don Quixote dito sa Sapporo. Ito yung pinakamalaking branch nila so far. And ang ganda na paligid nito kasi puro shop, oh. Tapos doon, meron doon hilera ng shopping street. So, pupunta tayo doon later after dito. And so, andito ako ngayon sa Don Quixote sa area ng designer items. Kasi yung ate ko, nagpapabili siya ng Longchamp. Yan, brand new lahat yan guys ha. Hindi yan second hand. So, ito yung size, 17,900 yung large. Mas mahal yung medium, no? 18,900. Ganun. So, wait. Tatawagan ko na muna sila. Ma, ano tawag doon? Ito na yung mga presyo ng Longchamp. Yan, andito ako ngayon sa area ng Emporio Armani. So, gusto ko kasi ito eh. Itong backpack na to. Gusto kong palitan na yung backpack ko, diba sinabi ko sa inyo sa previous video. 30,900 yen ang price nun. So, lipat naman tayo doon sa isang choice ko, sa Coach. Pero parang yung Coach yung bibilin ko. Ito yung bibilin ko. 40,900 yen siya. Yan yung presyo. Gusto ko kasi nang baguhin yung backpack ko. Kasi nasulit na sulit. Parang ang mas gusto ko kasi ngayon leather. Para pagka nagta-travel tayo, yan yung gamit natin. Tapos yung ate ko nagpapabili ng medium size na Longchamp. 18,900 naman. So, ito naman, black naman ang pipiliin ko dito. One of this one, black. Thank you so much. Okay. Lagay muna namin doon. This one, the color black, medium size. Black. Yeah. Bilhin na natin. Here. Grabe damage natin dito sa Don Quixote. My God. Ang dami nating nabili. Tax free? Here's yung passport. Yeah, okay. Ang total bill natin. Ang total bill natin, 64,680 yen. Grabe, ang last minute shopping natin. Ang lala. So, nakalabas na ako guys at nakabili na rin ako. Ayan, nakikita nyo. Meron akong bit-bit dito. And ngayon, ang gagawin ko is bibili naman ako ng mga food pasalubong. So, bibili ko ng mga candy, ng mga chocolate, ganun. Then after nun, para makapagsalansan na ako sa ating maleta. Kasi bukas, gusto ko, makakain na lang ako ng either Yakiniku Life or kahit anong place. Then, dire-diretso na papunta na ng Narita, then from Narita pa uwi na ng Philippines. Tignan nyo nga pala, oh, doon sa side na yun, di ba, may Don Quixote. Tapos dito sa area na to, ayan, oh, yung Richmond. May Richmond Hotel din dito. So, dala-dalawa yung Richmond pala dito sa Sapporo. But, hindi ako nagsisisi na yung Richmond na pinili ko, yung Richmond na place ko, which is, ang lapit niya kasi sa Sapporo Station, which yun naman talaga ang mahalaga. At kapag kunyari may mga tour kayo, yun din yung dapat yung i-consider. Ngayon, maghanap na tayo dito ng mga bibili natin. Sa Sandrag tayo bumili. Actually, mas mura talaga dito. Mas mura sa ganitong mga shop kumpara doon sa mismong mga Don Quixote and whatsoever. Kapag ka cosmetics, pagka mga lip balm, kapag ka mga ganun yung bibili nyo. Hindi ko lang alam kung meron din dito mga KitKat and whatsoever. So, i-check na lang natin. Okay, start na tayo. Let the Japan goodies shopping begin. Na is ito, na-try ko to. Nakita ko to dun sa Tokyo mismo. So, nakakawala siya ng dry ng kamay. Sa mga lip balm, okay to. Bili tayo nito nung dala-dalawa. Tignan nyo, 138 yan lang. Bili tayong madami. Yan naman yung binili natin, nag-hoard tayo. Stock ko lang yan. Bibigyan ko lang yung mother ko. Dati kasi, bumili ko niyan, pampasalubong ko lang, tapos isa lang yung akin. Turns out na ang ganda pala niyang gamitin. So, nakakawala talaga ng dry lips. Ito naman, yung mother ko naman nagkapabili nito. Bilang ko lang siya ng isa muna para matry niya. So, napakaliit lang ng options sa mismong mga food dito. Ayun lang. Kumpara dun sa Don Quixote. But at least, di ba? May mapapagalian pa din. Ito kasi, favorite ko talaga to guys. Itong Alfort na to. Di ba pinapasalubong yan? So, akala ko nung una, parang hindi siya masarap. Ang sarap niya talaga. So, 98 yen lang dito sa Sun Drugstore. So, grabe. Ngayon lang ako bibili ng ganito kadaming chocolate. Ang sarap kasi talaga nitong chocolate na to. Promise. Ang sarap. Tapos yung ate ko nagpapabili nito. Parang mushroom daw. Ang galing. Meron dito. Okay, sige, bili tayo. Tapos, yan lang yung mga canting options dito. So, bumili tayo nitong puree. So, grapes. Ilang grape, apple. Ayan, kumuha tayo nito ng dalawa. So, ito, orange and, hindi ko alam yung isa na to. Grapes din ba yan? Ito din ito, isa na to. Na parang matcha yung loob niya. Kasi favorite ko talaga yung matcha. Bumili tayo ng milk tea. Isa. Hindi, sige, dalawahin na natin. Ito, merong KitKat na cheesecake dito. Iniisip ko kung bibiling ko yan eh. Kasi alam nyo, hindi pa ako nakakatikim yan. Natikman ko na itong mga iba't ibang flavors na yan. Ultimo yung milk tea, wala lang dyan. Pero ito kasi di ko pa natitikman. And ang mahal niya. Ang liit niya pero ang mahal. Oh. Liit lang yan guys ha. Mukha lang malaki sa video.
Ay no, tingnan nyo. Isang kamay ko lang yan. Super liit. Pero bibiling ko ba? Comment down below kung tingin yung bibiling ko to. Bibiling ko ba? Okay, sige, bibiling ko na. Ayan, medyo mabigat-bigat na tong ano natin. Ayoko namang punuing masyado yung ating maleta at medyo mapupuno na nga yun eh, kahit wala pa to. Meron sila ditong iba't ibang klase pa ng mga candies. So, kumuha pa tayo nito, dalawa nito. Okay, bumalik ulit tayo sa taas. Sa second floor pala yung tax-free nila. Kaya guys, turista naman tayong lahat. So, make sure tax-free counter ang inyong pupuntahan para maka-discount. Tax-free is 5.5 yen up. Yeah, 5,000. 500 up. Yeah, that's right. Do you think that's 5,500? Yeah, I think so. Okay. O, di ba naninigurado pa tayo kung 5,500? Mm. I'm vlogging. Ay, nakikita niyo pala ako na naghahanap ako ng ibang pwedeng mabili. Habang hindi pa natin na-finalize, let's look and let's find more. Kasi naiintindihan yung mga ibang binibenta nila naka-Japanese. Ayan guys, inilalagay nila sa plastic. Kasi kapag ka tax free, ilalagay dyan dahil may consumption tax dito sa Japan. So, hindi nyo pwede dito i-consume. So, yun. So, ang gagawin, is sa Pilipinas nyo pa yan bubuksan. Kasi may mga random checking sa airport kapag ka, for example, binuksan nyo yan, i-issue ang kayo ng tax kasi kinonsume nyo na dito, ganun. Kaya if ever, para hindi kayo magtaka, kasi kapag ka sa Don Quixote, Sun Drug Store, and whatsoever, kung saan pa mga tax-free shop yan, lagi nilang ilalagay sa ganito, tapos isi-sealed nila yan. Hello guys! So, tapos na ang aking pag-shopping doon sa mga camera shops or electronic shops. And nailagay ko na din yung mga gamit ko doon sa hotel. Ayan, bumalik ako sa hotel ko. Kasi ayoko na may bit-bit. Grabe, napakadami kasi. So, ngayon, pumunta na tayo sa Ramen Alley. But before that, mayroon ako nakita dito na parang electronic shop. Titignan natin. Ayan, electronic shop ba to? Tignan natin kung meron dyang AirPods Max. Pero parang wala. Parang puro mga PC and laptop. Mga PC and laptop and camera. Ayan. Oh, mga second hand. Galing naman. Tignan nyo. Check nga natin. Pero ito brand yung feeling ko. Ayan. Sa baba yung mga something Oh, ito yung iPhone. Galing. Ito ang mga second hand iPhone. Nasa baba. Ayan mga AirPods. Cool. Ito mga used Ang mura naman ito. 5,000 lang. Yen? Grabe. Wala talagang AirPods Max. Yung pa talaga yung na-sold out. Kung kailan naman ako decided na talagang bumili. Parang ang mura dito ng Google Home 1,980. Mura ba? Ang mura. Ito 480 lang. Check kung sa Lazada kung magkano yan. So, done na ako dun mag-check. Wala ako nakita ang AirPods Max. So, sawi tayo sa part na yun. Came back again dito sa Nika area. Ayan yung pinakita ko sa inyo kaninang Nika. Kasi, dito pala yung area ng Ramen Alley. Which is isa yun sa mga sikat na place dito sa Sapporo. So, ngayon, tara puntahan natin. Kasi meron ako na-research na isang kainan doon. Which is yun yung pupuntahan natin. Dahil masarap daw doon and talagang napakaganda ng reviews, mapa-online, and kay Anakay made me taste it actually. So, let's go. Hanapin natin yung area na yon, yung mismong alley, I mean. So, nakita ko na yung mismong ramen bar na sinasabi ko sa inyo. Actually, sa kanya na ako agad napunta, dapat sa isang alley Oh my God, ang haba ng pila. Ang haba ng pila. Oh, ito ata yung pila dyan. Oh, sana naman hindi. Kasi ano to guys isang punong alley, isang diretsong alley siya na puro ramenan. Ayan, tour ko na muna kayo. Isang buong alley siya Like, ayan, ang daming ramen. Ito yung pinipilaan, siguro masarap to. Sapporo Ramen Haruka. I think so. Ito nakita ko to sa TikTok. Masarap din daw dyan. Pero ba't walang pumipila, no? Actually, isa din yan sa factor na nakaka-anyaya ng tao pag kami nakapila. Ito nakita ko din sa TikTok. Grabe, diretsong ramen, puro ramen. Ito wala yung pila, Ay, mukhang masarap, diba? Ito ang unti lang ng tao. Yun lang yung bukas actually. Pati ito. Pero konti lang yung nakapila sa kanya. Philippines! Mabuhay! Welcome kabayan, Toraya Shokodo Ramen Shop where biyahe ni Drew was taken 6 years ago. We are welcoming you all to visit our shop and try our ramen. The owner's wife is a Filipina. Wow! Ang listahan ng ramen na nandito. Ayan. Ko, ginamitan tayo ng Filipino card ni ate. Parang gusto ko tuloy doon magpunta at supportahan ng kapwa Pilipino. We need to support our fellow people. Pero mukhang masarap Mukhang masarap. Ayan Sige nga, ito nga tayo. Ito tayo. Let's go.
Tignan nyo guys. Ito yung mga menu nila. Hi! Ayan. Ano pa ba salad nyo dito? Roasted miso. Makapal yung salad. I mean yung madaming laman sana. I mean yung ito, yung parang mga toppings. Yung tapos may chashu, egg. Roasted. Oo, Isa. roasted. Okay, sige, isa po na. Saka po isang dumpling. Si ate may-ari nito guys. Taga-Bulacan siya. And guys, ito yung food ko ngayon. 990 yan lang yan. Diba? Ayan pa guys, umorder pa ako ng dumplings. Ang presyo niyan 500 yen. Tapos ito, oh. Diba? Ang sarap. Grabe. Ang sarap. Tapos na akong kumain. Yan, ito yung kinainan ko. Alam niyo, masarap masarap. Actually, lumalaban yung lasa niya kumpara dun sa mga ibang kaminan. Pero, yun pa rin ang aking stand. Nangunguna pa rin talaga sa ranking ang Hakata Furyu sa lahat na natikman ko. Pero ito masarap din. Actually, mas masarap nga ito kumpara dun sa kinain ko sa malapit sa hotel namin. Yung nakita nyo recently sa vlog ko, kung pinanood nyo tong vlog na to, before to, medyo masarap to kaysa doon. Good morning guys! So today, ang kinabukasan ng video kahapon at ngayon ang ating last day dito sa Japan. Yes, pero, andito ako sa Sapporo, diba? So, wala kasing direct flight. So, from Sapporo, pupunta pa tayo ng Narita. Then, Narita, going back to the Philippines. Okay? So, ang flight is 1 p.m. And it's already 9:27. So, okay pa yan. Kaya pa yan kasi napakalapit lang naman ng Sapporo Station dito. And, after nun, iikot-ikot na lang tayo siguro sa Narita. Ang flight ko naman talaga na para makauwi sa Pilipinas is gabi. So, ang dating ko sa Pilipinas is 1 a.m. Okay? 1 a.m. So, buong araw tayong babiyahe ngayon. And, tara na. Umalis na tayo para makadami tayo ng ating gagawin. Okay? Let's go. So, dito na ako sa boarding gate. Makain na lang muna ako. Naghihintay ako ng flight ko from Sapporo to Narita. Then, mamayang gabi naman Narita to Manila. Guys, so andito na ako ngayon sa Narita Airport and ala na ako sa Sapporo mismo at ngayon kumakain lang ako ng aking lunch as you can see kasi after nito didiretso na tayo dun sa boarding gate and hindi ko nga alam kung bukas na kasi mamayang gabi pa talaga yung flight. Kumorder ako ng fries. Tapos curry, papakita ko. Yan, in-order ko curry. Ang pangalan niya ay cutlet curry. Tapos ito, french fries. So ngayon, samahan niyo ako kumain. Kumain natin pa. Sarap. Yung na-expect kong curry. Medyo madami-dami din siya. Okay lang hindi tayo magmadali. Matagal pa yung flight. Pero sa kabilang terminal, di ba tulad ng sinabi ko sa inyo, yung Terminal 3 at 2 dito magkadugtong lang, shuttle lang. Napanood niyo yung previous videos ko. So ngayon naglalakad na tayo. Ayan, papunta dyan sa Terminal 2. And actually hindi na ako nag-shuttle. Kasi parang nasa mood ako ngayon na maglakad kasi busog na busog ako. And dito ba Terminal 2? May lagusan. Ayan. Yung sinasabi ko noong papunta tayo ng Sapporo na lakaran pero hindi ko nilakaran. Grabe, pumapasok yung lamig sa labas dito. Like talagang ang lamig. Okay, andito na tayo ngayon sa departures area ng Terminal 2. And I think this is it. Pero hindi ko pa tatapusin yung vlog. Mag-check in na muna tayo. Papakita ko muna sa inyo yung mga pwede nyo makita dito sa departures area. Kasi syempre nakita nyo pala arrivals area, di ba? So, let's go. Ayan guys, upon checking, ito yung flight natin 2045 Manila, Cebu Pacific, 5J5057. So, check-in nakalagay R. So, punta na muna tayo dun sa R para makita natin kung open na. So guys, nagubad na ako ng mismong sweater ko. Napakainit na, naiinitan na ako. Tapos tignan nyo, ayan ang napakahaba ng pila. Ang haba, grabe. Tapos dun pa yun, no? Dun pa yung pinakadulo sa side dun. Tapos nandito pa lang tayo. Close tayo sa pinakadulo. Okay guys, so hanggang ngayon nakapila pa din ako. Actually 1 hour na ako nakapila dito. And medyo mabagal yung pag-usad ng pila. And alam nyo, blockbuster yung Cebu Pacific dito. And alam nyo, mayroong problem. Kasi nag-avail na ako ng baggage sa mismo Cebu Pacific. Nag-avail ako ng dalawang 20 kilos. Pero ang nagre-reflect lang isang 20 kilo.
So ngayon, bumili ko, like on the spot. Pero okay lang, at least mura lang. Compared dun sa pagka nag-over the counter ako. Ang presyo lang nung mismong 20 kilos kapag ka nagdagdag ka online is 1,152 pesos. Pero kapag ka kasi sa over the counter is mas mahal. So, ayan, nagdagdag na ako. Buti na lang pwede pa kasi guys, if ever, nako masyadong malaki. Kasi doon sa sa Jetstar, 'di ba galing tayong Sapporo, nagdagdag ako doon, like 4,000 yen yung binayad ko sa 4 kilos lang na over baggage. So what if pa itong po na to, parang as far as I know, yung color black kong maleta is parang 23 kilos siya, o 'di ba? Nakatipid na ako kahit pa paano. So ayan, 'di ba? Oh, nakapagdagdag na ako. Okay guys, so tapos na ako mag-check-in and andito ako ngayon sa Airport Mall, 4th floor to ng Narita Airport. And ang hinahanap ko dito yung BIC o Big Camera ulit. Kasi titignan ko kung meron dito AirPods Max. Ayun, natigan niya, meron dito ABC Mart. Ayan o, tignan nyo o. Ito ba yung Big Camera? Oo, ito nga ata. Big Camera! Wow. Is this Big Camera? Hindi pala yun yung Big Camera. Sorry, my bad. Mukha lang. Ayan yung mga itsura dito, oh. Ens Cafe and Dining. Ayan, finally. Nahanap din natin ang Air Big Camera. Hindi naman halatang mahilig ako sa electronics na. Okay, so bumaba na ako. Hindi ko na inikot pa muna yung nasa itaas. Makabalik na lang ako siguro dito soon. Sana makabalik ako dito sa Narita. Kasi baka mamaya ang mangyari, maiwan ako ng eroplano. Kasi minsan kasi may mga tendency, may mga situation na mahaba yung pila sa immigration. And so ngayon, nakatapos na tayo doon sa immigration, saka sa security check. And tignan nyo naman kung ano yung sarap ko. Andito na naman ako sa Budol area. Ayan. Alam nyo, gusto ko kasi itong perfume na to. Itong YSL na to. Ay, wait. Maandar yung aking cart. So yan, tignan nyo ang presyo niya. 13,600 yen. So, kinonvert ko siya. Ang halaga niya 5,000 pesos lang. Alam ko sa Pilipinas parang 8,000 to something, ganyan. So iniisip ko ngayon, bibili ba ako o wag? Excuse me. Is the price here tax-free? Tax-free already? Okay. Tax-free na pala, guys. Gusto ko pa sana sabihin. Discount. Pag-bargain. One of the pro tip yun. Kapag ka, for example, maghahanap kayo ng pabango, much better na dito kayo sa mga airport mag-check ng mga amoy. Kasi talagang makikita nyo talaga first hand. Maamoy nyo, I mean. Tignan nyo ako, inaamoy ko isa-isa. Para wala kayong blind purchase na ginagawa, yung tipong hindi nyo alam. Naku, mali yan, hindi practical. Ipabango ng Chloe. Gusto ng ate ko to eh. Wala, babanguhan yung Chloe. Ang halaga dito ay, ayan, tignan nyo. Itong halaga, 13,300 yen. Yung 50 ml. 75 ml, 16,400. Ay, isang bango talaga nitong YSN. Itong EDT. May EDP eh. Pero ayoko ng EDP. Masyado siyang matapang. Pang EDT lang ako. Saka mas mura EDT. 13,600. What do you think? Is it worth it? Or is it a name? Ito pa naman ang inamoy ko. Nabanguhan ko to eh. Itong Polar Earth Provincial Sage. Ay, hindi nyo pala nakikita. Yan, nabanguhan ko. Kala ko mas mura siya. Mas mahal pala. Oh, tignan nyo. 17,100. Grabe, mas mura dito sa Japan compared sa Thailand. Kasi alam nyo, so far kasi, sinabi ko sa sarili ko na ganyan, Thailand ang pinakamurang duty-free area. Pero ang mura dito, ito yung gusto ko. Chinek ko siya sa Thailand. Ayan, nakikita nyo ba? Ang presyo na 4,080 Thailand baht. So, tumataginting siya na 6,400 pesos. Pero dito kasi, yung yen is 13,600. 13,600. So, 5,188 lang dito. Wait, iniisip ko, worth it ba na bumili na naman? Gastos na lang ng gastos. Tapos wala pa akong credit card ngayon. Bibili na nga natin, minsan lang naman. Deserve naman natin to, no? O sige, bilhin na natin. So, excuse me. One of this YSL Men EDT. Yeah, 100 ml. Ayun na, wala na urungan to. Binili ko na. Okay, so, kailangan nga dito ng boarding pass. Kahit hindi na passport. Here. Oh my God. Nabudol na naman tayo. Papaalis na tayo ng Japan. $93 siya in US dollar. Yan o, tignan nyo. Oh. Nakalagay dito. Oh, mayroong mga peke. Oh. May original, tas may peke. Bawal ang peke sa Japan, guys. Yan. Ito, Elbing original. Elbing peke. Papunta na tayo sa gate natin. Gate 95 tayo. Ayan, dito. Ang gate 95. Parang madami naman pala ditong bilihan pa. Hala! Meron na naman ako nakikita ng tax-free. Diyos ko! Isip ko kung worth it kapag bumili pa tayo dito ng AirPods Max eh. Kaya lang kasi guys, ang dami na nating dalang gadget. Yun ang inaki-stress ko kapag kunyari biglang connect ang daming gadget. Pala siyang malaking no? Malaking parang mall. Ayan. Diba?
So, dito tayo sa 95. Buti na lang, wala tayong nakita tong AirPods Max. Grabe, thank you Lord. Alam niyo ba, naghahanap ako ng Starbucks ngayon. Kasi, alam niyo, yung Pasmo card ko, meron pang 600 yen na laman. And hindi ko na alam kung saan ko siya gagastusin. And alam nyo ba, na 28 days lang yun valid after na ma-expired na. So parang mawala lang yung 600 yen ko doon. Buti na lang meron dito. Yan. Nabanggit ko na yun sa inyo doon sa unang video. 95 kasi yung naka-assign sa Cebu Pacific. And ito oh, meron dito. Meron dito. Starbucks, thank you so much. Sana lang, umabot pa yung laman ng password. Kung hindi aabot, di na ako kaka-upgrade. Yun at yun lang din. Usually kasi nagpapa-upgrade ang oat milk pagka Starbucks na green tea latte. One matcha tea latte venti. Would you like hot Iced. That's all? That's all. Would you like some juice? No. Tapos napagsilbahan tayo ng Pasmo card bago tayo umalis sa Japan, diba? Ayan, pagdating na yung ating order. Okay. So, hintayin na lang natin ngayon ang ating boarding time. Medyo matagal pa kasi alas 7 pa lang, 7:19 pa lang. Alam ko ang flight namin 8:45 or 8:40. Sarap talaga ng matcha latte dito. Sarap. The best. Try nyo. Actually, kumuha nga ako ng mga gum syrup. I mean, ito pala yun. Tapos itong mga parang cream. Wala, hindi ko na nilagay. The best na kasi talaga sa. Okay, so dito na tayo ngayon sa aeroplano and buti nakahabol tayo. Alam niyo, 8:30 pala yung pagsasara ng mismong pintuan. And ngayon, ito na ako. Napunta ako dito sa 2A kasi andito yung friend ko. Ayan, si Ian Mau. Ay, ala, umalis siya. Ba't ito yung kanya TikTok account? Ayan, yan yung TikTok account niya. Buti talaga, oh. Diyos ko, nakahabol tayo. Kasi nagsiselfone ako kasi Japanese yung salita dito nung mismo mga nag-a-announce ng flight. So, at least, di ba? And natutuwa ako. Ang laki pala nung mismo aeroplano na gamit namin ngayon ng Airgirl. Ayun, tignan nyo. Ang laki. Ang laki ng gamit. So, yan. And look, paano ako naka-premium na economy dito? Or naka, yung na-rent ko yung buong row. Wala akong katabi. Ayun guys, siya si Ian Mau. Follow niya siya sa TikTok. Tapos mag-comment kayo dun sa niya. Paul Ivan DG made me visit this profile. Ganon ha.